May isang congressman dyan Oo, na dating yun gobernador. Gobernador, Yes. di ba? Nagbigay ng 8 Armalite Sabihin ko In-expect ko pangalan, nga. Eric. at 2,000 rounds of M16. Oh, sir, kilala namin kayo. Kilala namin kayo. Kaya kaso na baka Doon sa committee franchise. mismo. Andun siya. Yun. Andun siya. Siya yung isa sa... Munti ko nang ano sabihin, dito. baka patawag ako at sinong source mo niyan, sabihin ko, kami mismo ang sumundo ng bala at armas. Ayan. Kung malaki ang Sir, ano, isa doon, dati. Nandun. Malaki ang bilang ng mga NPA sa lugar noon. Kaya iniisip ko, panahon niya rin. O may bagong pasabog si Ka Eric na dati daw gobernador na ngayon ay congressman na nandyan pa sa committee. Nako, na siya rin pala ang nagbibigay ng mga barel at siya rin ang nagpupundo sa mga NPA. Nako, ang init nitong pasabog ni Ka Eric ngayon. Malamang ipatawag na naman sa Kongreso at ikulong na naman kung ayaw niyang umamin kung sino na naman ang kanyang source. Sabi nga ni Ka Eric, siya mismo ang source dahil siya rin mismo ang tumatanggap at nagdadala ng mga bala na iyan. Naku, Lord, magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Ang init ng mga pasabog nitong araw na to. Hindi na matapos-tapos na pasabog sa araw-araw. At sino daho itong congressman na ito? Nako, yung mga galit na galit kunyari sa mga katiwalian, sila rin pala mismo ang mga salot sa lipunan. Nako, Lord, panoorin natin ang mainit na pagbubulgar ni Ka Eric. Kasi napakahalaga pag nasa poder ka, yung hawak mo sa kapangyarihan is really very, very important. The power does not necessarily change you, but it will reveal who you are. So they've already revealed themselves, no? So maliwanag. So yun ang serbisyo namin. Nakita ninyo yung mga ibinoto ninyo. Yes. Yeah. Miss Ina, would you like to comment before isa pa? Ano ka lang, kasi kung titingnan natin, di ba itong mga congressman, parang compare natin sa ibang mga official like sa Senado, mas kumbaga ba mas ang nakikita natin, dahil siguro ginagawa nila yan dahil naisip nila, constituent nila, ilan lang. Kumbaga ba, hindi maapektuhan yung kanilang pangalan na national scale. Kaya ganyan na sila, no? Hindi ko naman sinasabi nagpapagamit sila kung kanino. Hindi lahat ganyan. Hindi lahat. Pero parang ano kasi nakita natin na may ganung pagtingin na kaya siguro ganyan kasi safe na sila. May meron na silang boto talaga. Kumbaga meron silang ilagang constituent. Dahil ang usapin na ito, NPA. Hindi ko lang alam kung yung mga lugar nila mismo, Ka Eric, kung mga ilang kongresista, aware ba sila dun mismo sa lugar nila? Kung ito ay infiltrated ng NPA kasi para may isang... May isang congressman dyan na dating gobernador. Gobernador, Yes. di ba? Nagbigay ng 8 Armalite Sabihin ko In-expect ko pangalan, nga. Eric. at 2,000 rounds of M16. Oh, sir, kilala namin kayo. Kilala namin kayo. Kaya kaso lang baka Doon sa committee franchise. mismo. Andun siya. Andun siya. Siya yung isa sa... Munti ko nang ano sabihin, dito. baka ipatawag ako at sinong source mo niyan, sabihin ko, kami mismo ang sumundo ng bala at armas. Kasi Ayan. alam kung malaki ang Sir, ano, isa doon, dati. Nandun. Malaki ang bilang ng mga NPA sa lugar noon. Kaya iniisip ko, panahon niya rin siguro, di ba? Kung aware ba siya noon, kung posible bang nakikipagsabuatan din siya noon, hindi Ang ko alam. dulo ng mga guerrilla prawns sa area niya ay ang numero 16. See? Alam ko na kung saan to. So yun yung mga ganun, di ba? Kaya, GF-16. kung gano'n, manginginig ka siguro pag pinag-usapan Alam ng ng military yan, CPP. pag saan ang GF-16 Diba? Miss Ina. So yung ganun. Pero And- tama yung ba nabanggit mo? Yung isa pa dyan, ang kanyang lugar ay doon ang daanan ng supply, mga gamot at pagkain ng NPA. Dito lang sa Luzon. At Diyan ang number 1 din immersion area. Pag galing ka sa yun, Maynila, malapit lang eh. sa Maynila. So yun po yung ano natin doon. Kaya pala. So, Dugtong ka lang ka, Eric Lasna. Go ahead, Kaya please. kumbaga ba, yung mga kongresista, parang sinasabi na, kaya parang willing silang magpa-ganyan dahil di sila maapektuhan kung may pangalan nila. As long as protect na lang yung constituent nila. Kasi ilan lang yung botong need nila. Unlike dun sa iba daw na mga government, mga, for example, sa mga Senado, kasi pag ano na yung pangalan nila, mas maingat daw sila. Kasi nakakita talaga ang kabuuan, no? Kumbaga buong bayan talaga yung boboto sa'yo. Pero may danger dito ka, Eric, di ba? Kahit sabihin natin, iilan lang ang bilang ng mga constituent, no? Aba, huwag niyong malitin po yan, sabihin niyo hawak niyo. Dahil yan po, lalo na kung yan ay naging area po ng NPA. Yes. Baka sa susunod po election ay hindi na po kayo makabalik. At ang lugar na ito, sinunugan ito ng NPA ng mahigit 300 heavy equipment. Yung governor dati. Oo. No, Governor grabe, dati. Tahimik siya grabe dyan. yung lugar na yan. 300 heavy equipment. Yeah. Million Ang din. sinunog at mahigit 3 landing port ang pinasabog at 2 loading ship ang pinasabog din nila
At ito ay high-grade nickel Yeah. na direktang ine-export ng ating bansa sa China. Ka Eric, ang masaklap dito ka Eric, di ba? Meron sa anti-terror law na sa oras na sumuporta ka sa CPP, NPA, NDF, Exactly. may kalalagyan kang mabigat na kaso. At Ka pag Eric. public official ka at ginawa mo Lalo yan, na't public you can official never ka. run for office again. ever. Permanent disqualification, Ayun perfect dapat ang one. imbestigahan ka Eric. At ang kanilang mga dapat imbestigahan, hindi lamang sarili nilang involvement, Brother Franco, tama ka, Ma'am Lorraine, Miss Ina, kundi pati ang kasamahan nila. Na nandyan din mismo na nagpupundo ng NPA. And ito tutukuyin na namin talaga. Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas, ito po lahat ay kontrolado ng Communist Party of the Philippines at under po sila sa kumpas ng Central Committee Direkta. Nagkukumpas ng pundo, programa, maniobra at taktika at they are reporting directly to Central Committee leaders dito sa urban areas. Itong tatlo na ito. At ano ang kanilang tungkulin dyan? Paghati-hatiin at hindi magkaroon ng solid na oposisyon against sa kanila at ang CPP, NPA, NDF na agenda para mamaniobra ang pondo, propaganda, alliances ay mailusot nila sa loob ng Kongreso. At sa buong gobyerno, tama yung punto ni Brother Franco at sinusugan ko yung punto ni Ma'am Lorraine. The anti-terrorism law must be seriously implemented, including the anti-terrorism financing law. Yan. Yun ang dapat tinututukan dahil lagi natin binabanggit, ayun ang numero unong kalaban ng Estado. Dapat yan ang ating tinututukan, pinaprioritize. Hindi yung panlabas na, what do you call this? Yung mga artificial at mababaw na mga usapin. Na mga usapin at syempre yung threat dito sa ating bansa. Yung external Panloob, threats. yeah, internal threat ang dapat kanilang Yung external threat na masyadong pinapalaki. Yun na ka, Nasa ito Eric. sa kupin na tayo bukas ng China. Yun. At ito ka, Eric, gusto ko lang din nabanggitin itong magandang pahayag ni Senator Bato. Ay, isa na naman ito. Pero saludo muna ulit Senator Robin Padilla, tama yung sinabi mo. Yes. Thank you so much. Happy pong taong bayan sa inyong tamang paninindigan. At may binanggit ka pa. Bakit? Ang SMNI ba ay kalaban ng ating bayan? Kalaban ba ng pamahalaan ng SMNI? Very Correct. valid question na inihayag ni Senator Robin Padilla. Diyos Mayo Marimar, ang mga congressman na ito, na laging high blood pagkausap, dinadaan lagi sa mga pasigaw-sigaw at pangapaduro-duro dyan sa Kongreso. Wala nang ibang bukang bibig, kundi ikukulong kayo dito sa Kongreso kung ayaw nyo umamin, kung ayaw nyo magsabi ng katotohanan. Pero kayo mismo ang mga suwael, kayo mismo ang taksil sa bayan dahil kayo rin mismo ang nagpupundo sa kalaban ng bayan. Ayan, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga walang sawang sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment, syempre subscribe na rin po. Genius TV po, mag-iingat pa tayong lahat mga kababayan.